Hello mga ka-backyard, welcome back again to my YouTube channel. So ngayon usapang Parakits Badges tayo. Dahil mayroon tayong isang subscriber na nagtatanong kung paano nga ba makapagpadami ng mga Parakits Badges o yung mga Parakits na inalagaan natin. Ano nga ba mga ginagawa ko? So magbibigay ako ngayon sa inyo ng 6 na tips para mabilis na umitlog at makapagpadami agad kayo sa inyong mga alagang Parakits. So una, dapat ang parisan nyo kapag nagpa-plan kayo na padamihin ang iyong mga alagang Parakits, dapat sure male and female po sila. So katulad sa nakikita nyo ngayon, ito po ang gender sa male na Parakits. So ayan, blue po ang kanyang ilong. So sure gender na po pag ganyan ang kulay ng ilong sa ating alagang Parakits. At saka pagdating naman po sa female, ayan, ganyan po ang kulay ng ilong mga ka-backyard. So parang may pagka-brown na po siya pag adult na. So yan ang una nyong tandaan. Pag gusto nyong makapagparami ng inyong mga Parakits na ibon, dapat sure gender. Pangalawa, tamang edad. So tamang edad sa ating mga alagang ibon. So ang tamang edad po is kailangan po yan pag nagpapadami tayo ng mga alagang ibon. So nagbe-breed ako sa aking mga alagang Parakits Budgerigar. 7 months up, yan ang edad na ginagamit ko sila for breeding. So bakit nga ba 7 months up ako nagsasalang ng breeding sa aking mga alagang Parakits Badges? So nagsasalang po ako ng ganong edad mga ka-backyard para maiwasan ko ang egg binding sa aking mga alagang hen na isinasalang for breeding. Wala namang problema sa mga male natin dahil hindi naman sila mag-egg binding dahil male sila. So ang mag-egg binding po dyan is yung female. Pag once bata pa, pinilit natin siyang isalang for breeding. So yan ang pangalawang dapat natin gawin mga ka-backyard. Sure, tamang edad. Pangatlo, may nest box. So dapat pag gusto nyo magpadami ng ibon, may nest box kayo para dyan sila mangitlog at dyan nila papalakihin ang kanilang mga painakay. So yan ang pangatlo mga ka-backyard, nest box. Napaka-importante po ng nest box sa ating mga alagang Parakits Badges dahil dyan po sila makapagpadami. So pangapat, hindi masikip ang cages nila. So dito sa akin, ang ginagamit kong cages sa aking mga alagang Parakits Badges is gumagamit po ako ng double cage. So ayan, double cage, hinati ko po sa dalawang hatian. At saka ang size po nito 30 by 17 by 17. So tamang tama na po ito sa ating mga alagang Parakits Badges. So maluwag na po ito sa kanila. Ayan. At kung marami yung mga cages ninyo na ganito, much better na isang Parakits sa isang double cage para makapaglipad-lipad sila at para ma-exercise nila ang kanilang pakpak. So dito sa akin, ang ginagamit ko, double cage, hinati ko sa dalawa, tapos dalawang breeder ang inilagay ko. So tama na po ito dahil matagal ko nang ginagamit ang ganitong paraan mga ka-backyard at marami naman ang mga painakay na naibigay nila. Kaya ito na ang ginagamit ko dito sa aking ibunan. Panglima, tamang diet. So tamang diet, importante po yan sa ating mga alagang Parakits Badges. So bakit nga ba kailangan nating i-diet ang ating mga alagang Parakits? So need talaga na mag-diet tayo sa ating mga alagang ibon, lalong-lalo na pag isinasalang natin sila for breeding. Kasi pag na-diet natin ang hen at saka yung male, is asahan nyo na maganda talaga ang result sa ating mga ibon na isinasalang for breeding. So ang diet ko po na ginagawa dito sa aking area, simple lang. Nagbubuel ako ng 4 na itlog at saka nilalagyan ko ng konting chick booster
And then sinamahan ko ng mga gulay katulad sa dahon ng pichay, dahon ng alugbati, at saka dinurog na kalabasa. So yan lang po ang ginagawa kong diet sa aking mga alagang ibon. Hindi ko kasi tinataasan ang aking budget sa aking mga alagang ibon dahil nga hindi naman tayo ganun kayaman mga kabakyard. Ang importante, healthy ang ating mga alagang ibon kahit na simple ang ating diet na ibinibigay sa kanila. So yan ang pinaka-importante. Kahit simple lang ang ginagawa kong diet sa aking mga alagang ibon mga kabakyard, proven and tested naman na marami silang mga painakay na naibigay sa akin. At saka magaganda pa. So ayan. Dito mayroon silang 5 painakay dito. So ang parisa na to, ito po yung Hago breed hen at saka itong Bayo na Prellback Hago. So ayan po yung male mga kabakyard. Napakakulit ng ibon na to. Ayan, napakakulit talaga. So dito sa kabila, ito yung project natin na Prellback Hagoromo male at saka yung rainbow material para kids na female. So silipin natin ang loob mga kabakyard para makita ninyo. Mayroon pang dalawang hindi pa nakababa. So yan po yung dalawa. So nakababa na po yung dalawa. Mayroong cresty dito na red eye. Yan, napakasulid. At saka ito mayroong lalaki. Lumapit pa mga kabakyard. So balik sa topic natin mga kabakyard. Ang pang-anim, dapat magbigay kayo ng vitamins sa inyong mga alagang ibon. So napaka-importante po ng vitamins sa ating mga alagang ibon, lalong-lalo na pag isinasalang natin sila for breeding. So napaka-importante talaga na magbigay tayo ng vitamins sa kanila para madami sila mga painakay na maibigay sa atin. So dito sa aking project na Lutino, Hago breed at saka itong Spangle is mayroon po sila ditong 6 na mga painakay. So ayan, yung dalawa is nasa dulo, tapos 4 dito na sa gilid at may isang maliit. So vitamins, napaka-importante po sa ating mga alagang ibon mga kabakyard na magbigay tayo ng vitamins. Lalong-lalo na pag sinasalang natin sila for breeding. So ang ginagamit kong vitamins dito sa aking mga alagang ibon is nagbibigay po ako ng essential vitamins. So ito po yung vitamins na ginagamit ko mga kabakyard sa aking mga alagang ibon. So ayan, pwede ninyo itong gamitin sa inyong mga alagang ibon dahil maganda po ang performance ng vitamins na to sa ating mga breeder. So hindi pa ako nag-endorse ng vitamins na to. Gusto ko lang ibahagi sa inyo kung ano ba ang mga pamamaraan ko, ano ba ang mga vitamins na ibinibigay ko sa aking mga alagang ibon. Bakit sila nakapagbigay ng ganitong karaming mga painakay. So essential vitamins mga kabakyard, isa ito sa napaka-proven and tested na vitamins na ginagamit ko dito sa aking ibunan. So yan lang ang masasabi ko sa inyo mga kabakyard, ang 6 na tips ko para mabilis dumami ang inyong mga alagang ibon. So yan ang sagot ko sa katanungan mo, kabakyard Hilario Gudinis. So una, kapag gusto mong maparami agad ang inyong mga alagang ibon, dapat sure ang gender nila. Pangalawa, tamang edad. Pangatlo, may nest box ang cages mo sa iyong mga alagang ibon. Pang-apat, hindi masikip ang cages nila. So dapat gumamit ka ng double cage. Tapos sa double cage mo is 2 pares lang. 5, tamang diet. Pang-6, nagbibigay ng vitamins sa iyong mga alagang ibon. So yan lang dapat mong gawin para mapadami mo agad ang iyong alagang Parakeets Budgies. So dito na magtatapos ang video ko mga kabakyard. I hope may natutunan kayo sa topic natin for today, kung paano ko ba napadami ang aking mga alagang Parakeets Budgies na inalagaan sa aking area. So God bless po sa ating lahat mga kabakyard. Advance Happy New Year po.